Ninakaw ng sarili kong dugo ang lalaking pakakasalan ko, gamit ang perang pinagpawisan ko hanggang sa buto. Habang nagpapakasarap sila sa kama ng bahay na ako ang nagbayad, itinapon ako ng sarili kong ina na parang basura para pagtakpan ng kalaswaan nila. Mas kailangan ni Isabel si Marco, sabi niya. Pero tapos na ang pagiging martir ko. Babawiin ko ang lahat. Handa na ba silang salubungin ang impyernong ginawa nila? Hayaan mo na si Selena, Marco. Mas bagay sa iyo ang ate Isabel niya. Ako na ang bahalang maglipat ng titulo ng bahay sa pangalan ninyo bago ang kasal. Tutal, ako naman ang mas nakakaalam kung ano ang mabuti para sa pamilyang ito. Ang boses na yon, ang boses ni Aling Carmen na punong-puno ng awtoridad at katiyakan, ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa pandinig ni Selena. Nakatayo siya sa labas ng pinto ng master bedroom ng bagong gawang bahay. Ang bahay na itinayo mula sa bawat sentisimo ng kanyang pagtatrabaho sa ibang bansa sa loob ng 5 taon. Ang bawat hollow block, ang bawat patak ng pintura, at maging ang makintab na tiles na inaapakan niya ngayon ay dumaan sa kanyang mga kamay na madalas ay sugat-sugat at pagod. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang bundle ng mga wedding invitations na kakukuha lang niya mula sa printer. Siya mismo ang nagdisenyo niyon. Puyat na puyat siya kagabi para lang matapos ang bawat detalyeng ginto at puti. Ang dulo ng kanyang mga daliri ay may maliliit pa na sugat mula sa paggupit ng matitigas na papel, isang maliit na sakripisyo para sa pinapangarap niyang kasal kay Marco sa susunod na 2 linggo. Pero Tita Carmen, paano si Selena? Narinig niyang sagot ni Marco. Ngunit walang bakas ng pag-aalala sa boses nito. Sa halip, may halong kaba na tila nananabik. Baka magwala siya kapag nalaman niya. Alam ninyong lahat ng pera niya ang ginamit natin dito sa bahay, pati na yung para sa kasal. Ay naku, Marco, huwag mo na intindihin ang batang yan. Muling humalakhak si Aling Carmen. Ang tunog ay tila kalansing ng mga baryang ninakaw. Kilala ko si Selena. Masyadong martir yan. Konting drama ko lang na kailangan ni Isabel ng kalinga dahil sakitin siya. Susunod na, yan sa gusto ko. At saka, tignan mo naman si Isabel. Mas mukha siyang prinsesa sa tabi mo. Si Selena, mukha na siyang katulong kakatrabaho. Bagay lang sa kanya na maging provider natin habang buhay. You're so right, Mama. Singit naman ng isang malambing at pamilyar na boses. Ang boses ni Isabel, ang ate ni Selena, na laging kinakainggitan ang lahat ng meron siya. Don't worry, Marco babe. Kapag kasal na tayo, gagawa tayo ng paraan para sa kanya pa rin ipangalan ang mga utang sa bangko. After all, she loves us, right? Gagawin niya ang lahat para sa atin. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Selena ang unti-unting paglamig ng kanyang daloy ng dugo. Ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila na nawawalan ng lakas na itayo ang kanyang bigat. Ang bundle ng imbitasyon ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Walang tunog ang pagbagsak nito sa makapal na carpet. Ngunit sa pandinig ni Selena, ito ay tila isang malakas na pagsabog na wumakwak sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya makahinga. Ang bawat hininga ay tila punong-puno ng bubog na sumasaksak sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, dahil tila pati ang kanyang mga luha ay natuyo sa tindi ng shock, kundi dahil sa biglang pag-ikot ng paligid. Ang kwartong iyon, ang kwartong pinili niya ang kulay ng kurtina at ang lambot ng kutsyon para sa kanila, sana ni Marco, ay naging isang madilim at masikip na kulungan. Naririnig niya ang mararahas na halikan sa loob, ang mga bulong ng pagtataksil na tila mga linta na sumisipsip sa huling natitirang pag-asa sa kanyang puso. Nais niyang sumigaw, nais niyang sipain ang pinto at isampal sa kanila ang lahat ng sakripisyong ibinigay niya. Nais niyang itanong sa kanyang ina kung bakit siya ang palaging kailangang magbigay, kung bakit ang sarili niyang dugo
Ang unang ibubuhos, ngunit walang tunog na lumabas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Parang isang ibon na nagpipilit makalabas mula sa isang bakal na hawla. Ang kanyang mga daliri ay unti-unting nang naging manhid at ang lamig na nagmumula sa kanyang kalooban ay tila walang kahit anong init na makapagpapawi. Dahan-dahang umatras si Selena. Bawat hakbang ay tila isang paglayo sa buhay na akala niya ay totoo. Ang bawat alaala ng 5 taong pagtitiis sa ibang bansa, ang mga gabing gutom at puyat para lang makapagpadala ng pera sa Pilipinas ay isa-isang naglaho na parang usok. Ang lahat ng iyon ay para sa isang kasinungalingan. Paglabas niya ng gate ng bahay, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikidalamhati sa kanyang pagkawasak. Tumayo siya sa gitna ng kalsada, hinahayaan ang bawat patak ng tubig na lumunod sa kanyang katawan. Ngunit ang apoy ng pagtataksil sa loob niya ay hindi pa rin namamatay. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng maliliit na sugat mula sa paghahanda para sa kasal na hindi naman pala para sa kanya. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal na hapdi na tila binabalatan ang kanyang buong kaluluwa. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng tunog ng ulan na tumatama sa semento. Isang tanong na walang sagot mula sa langit, at lalong walang sagot mula sa mga taong tinawag niyang pamilya. Bakit ang sarili kong ina ang naghuhukay ng sarili kong libingan? Bakit ang mga taong binuo ko ang siyang unang wawasak sa akin? Nakatayo lang siya doon, isang basang anino sa gitna ng dilim, habang ang liwanag mula sa bintana ng kanyang sariling bahay ay nagpapaalala sa kanya na wala na siyang matutuluyan. Ang kanyang buong buhay ay isang utang na kailanman ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang matamis na kending, may nakatagong lason sa loob. Pagpasok ni Selena sa kusina kinabukasan, sinalubong siya ni Aling Carmen ng isang mainit na ngiti at isang platito ng kanyang paboritong kakanin. Ang amoy ng bagong luto na kape ay pumuno sa silid, isang eksenang dapat sana ay nagpaparamdam ng seguridad at pagmamahal. Ngunit ngayon ay nagdudulot lamang ng kilabot sa kanyang balat. Anak, halika, kumain ka muna. Masyado kang nagpapagod para sa kasal niyo ni Marco. Ang malambing na tinig ni Aling Carmen ay tila isang mahininhang awit na nagpapatulog sa konsensya. Inilapag ng matanda ang isang makapal na folder sa tabi ng tasa ng kape ni Selena. Nga pala, kailangan mo lang pirmahan itong bank loan release. Alam mo naman, kailangan na nating bayaran ng balanse sa catering at yung mga huling detalye sa dekorasyon ng bahay ninyo para naman maging pinaka-engranding bride ka sa buong probinsya. Tinitigan ni Selena ang folder. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig sa ilalim ng mesa. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang hininga. Pilit na itinatago ang bagyong nagngangalit sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at binasa ang bawat linya. Doon, sa ilalim ng kanyang pangalan bilang primary borrower, ay nakasulat ang pangalan ni Isabel bilang co-borrower at beneficiary ng loan. Bakit kasama ang pangalan ni Ate Isabel dito, Ma? Mahinang tanong ni Selena. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Saglit na napatigil si Aling Carmen, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. Ay anak, para lang yan sa emergency. Alam mo naman ang ate mo, mahina ang katawan. Kung sakaling may mangyari sa'yo, huwag naman sana, ay may mahahawakan kaming pondo para hindi kami mabaon sa hirap. Utang na loob mo sa akin ang buhay mo, Selena. Huwag mo namang ipagdamot ang kaunting seguridad para sa pamilya mo. Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na kadena na pumulupot sa leeg ni Selena. Ito ang sandata na palaging ginagamit ng kanyang ina
para pasunurin siya, para ubusin ang kanyang lakas, at para nakawin ang kanyang mga pangarap. Sa bawat pagkakataon na hihingi siya ng katarungan, ang utang na loob ang laging isinusumbat sa kanya. Masakit po ang ulo ko, ma. Mamaya ko nababasahin ng maigi. Ang tanging naisagot niya bago mabilis na tumayo at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Hindi na niya hinintay ang sagot ng ina. Isinara niya ang pinto at agad na kinuha ang kanyang laptop. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng kanyang computer. Ang liwanag na yon ay tila sumasampal sa kanyang mga mata, habang isa-isang lumilitaw ang mga transaksyon sa kanyang online bank account at credit card. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. 50,000 piso para sa isang spa package. 100,000 piso para sa isang set ng mga alahas. Isang malaking deposito para sa isang honeymoon suite sa isang mamahaling resort sa Boracay. Lahat ng ito ay hindi para sa kanya. Ang mga petsa ng transaksyon ay tumutugma sa mga araw na sinasabi ni Isabel na kailangan niya ng pera para sa kanyang gamot at check-up. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ni Selena sa pamamagitan ng paglilinis ng mga bahay ng ibang tao sa ibang bansa ay ginamit ng kanyang sariling kapatid para sa luho nito, kasama ang lalaking pakakasalan sana ni Selena. Ang bawat click ng mouse ay tila isang saksak sa kanyang puso. Nakita niya ang mga larawang naiwan sa nakasync na cloud account ni Isabel, mga larawan ni Marco at Isabel na nagtatawanan, nagyayakapan sa loob ng bahay na siya ang nagbayad, habang suot ni Isabel ang mga alahas na binili gamit ang kanyang pera. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nabasag ng isang marahang katok sa pinto. Isang katok na pamilyar, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagduwal sa kanyang sikmura. "Babe, Selena, gising ka pa ba?" Ang boses ni Marco, malambing at tila walang malay sa kanyang ginawang kataksilan, ay nanggagaling sa kabilang panig ng pinto. "Pinagtimpla kita ng gatas. Sabi ni Mama, masama daw ang pakiramdam mo." Hindi sumagot si Selena. Nanatili siyang nakatitig sa screen ng laptop kung saan ang mukha ni Marco at Isabel ay tila nanunuya sa kanya. "Babe, buksan mo ang pinto. Gusto sana kitang tabihan matulog tonight. Miss na kita." Patuloy ni Marco. Ang boses ay naging pabulong at puno ng malisya. Ang lalaking katatapos lang sumiping sa kanyang ate sa kabilang kwarto ay narito ngayon, humihiling ng init mula sa kanya. Ang pader na naghihiwalay sa kanila ay tila unti-unting gumuguho at ang amoy ng pagtataksil ay tila dumatay sa ilalim ng pinto. Hinawakan ni Selena ang hawakan ng pinto mula sa loob. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ang gustong sumigaw at itulak ang pinto para saktan ang lalaking ito. Ngunit isang mas malakas na boses sa kanyang isipan ang nagsabing, hindi pa ito ang tamang oras. Hindi lahat ng tulong ay may bayad, Selena. Minsan, ang katarungan ay sapat na kabayaran para sa mga taong kinalimutan na ng sarili nilang tadhana. Ang mga salitang yon ay nagmula sa isang baritonong tinig na tila isang matibay na haligi sa gitna ng isang gumuhong gusali. Nakaupo si Selena sa loob ng isang maliit at tahimik na opisina sa dulo ng isang lumang gusali sa Maynila. Ang amoy ng mga lumang libro at sariwang tinta ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon, isang malaking kaibahan sa mainit at mapanakal na atmosfera sa loob ng kanilang bahay. Sa harap niya ay si Gabriel, ang tahimik at matalinong lalaki na dati ay tinitingala lamang niya sa malayo noong kolehiyo. Ngayon ay isang ganap na abogado na may mga matang tila nakakabasa ng bawat lihim ng kanyang puso. Inilapag ni Gabriel ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapag niyon ay tila isang hatol na nagpapatunay na hindi nananaginip si Selena, na ang kanyang pamilya ay tunay ngang isang grupo ng mga buwitre na nag-aabang sa kanyang huling hininga. Nandito ang lahat, Selena.
Panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Ang titulong sinasabi ng ina mo na ililipat sa pangalan ninyo ni Marco? Isang wad na dokumento iyon. Sa katunayan, ang bahay na pinaghirapan mo ay kasalukuyang ginagamit na collateral para sa isang panibagong loan na kinuha ni Isabel. Ang pangalan mo ang nakalagay na garantor. Pero ang pirma mo rito ay halatang pinalsipika. Naramdaman ni Selena ang biglang pagbigat ng kanyang mga balikat. Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay na noong umagang iyon ay matiyagang nagluto ng almusal para sa kanyang ina at kapatid ay muling nanginig. Naalala niya kung paano niya inihain ang paboritong tuyo at sinangag ni Marco kanina, kung paano niya pinilit na huwag masuka nang haplusin ng lalaki ang kanyang balikat habang nagpapasalamat sa masarap na pagkain. Ang ironya ng kanyang sitwasyon ay tila isang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang natitirang kabutihan. Nagluluto siya para sa mga taong nagnanakaw ng kanyang kinabukasan. Pinagsisilbihanan niya ang mga taong ang tanging hangad ay ibaon siya sa utang habang sila ay nagpapakasarap sa luho. Bakit mo ginagawa ito, Gabriel? Tanong ni Selena. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pagiging biktima. Bakit mo ako tinutulungan? Isang hamak na OFW lang ako na nawalan ng lahat. Wala akong maibabayad sa'yo. Tumayo si Gabriel at lumapit sa kanya. Hindi ito mabilis, kundi isang dahan-dahang paglapit na tila ayaw siyang takutin. Huminto ang lalaki sa harap niya at bahagyang idinampi ang kanyang mainit na palad sa nanginginig na kamay ni Selena. Ang haplos na yon ay hindi katulad ng kay Marco na puno ng pagnanasa at kasinungalingan. Ang haplos ni Gabriel ay punong-puno ng proteksyon at respeto. Dahil nakita kita, Selena, bulong ni Gabriel. Nakita kita sa gitna ng ulan nung isang gabi. Nakita ko ang isang babaeng binuo ang lahat para sa iba, pero walang natira para sa sarili niya. Hindi mo kailangang magbayad. Ang makita kang muling tumayo at lumaban ay sapat na para sa akin. Isang mainit na luha ang tuluyang kumawala sa mga mata ni Selena. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may isang taong tunay na nakakaunawa sa kanyang halaga, hindi bilang isang ATM machine, kundi bilang isang tao. Sa sandaling iyon, ang kanyang pagkadurog ay nagsimulang magbago. Ang pait ay naging apoy, at ang takot ay naging isang malamig na determinasyon. Ano ang kailangan nating gawin? Tanong ni Selena habang pinapahid ang kanyang luha. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig. Ito ay naging matigas na parang bakal. Kailangan nating magpanggap, sagot ni Gabriel habang bumabalik sa kanyang upuan. Hahayaan nating isipin nila na kontrolado pa rin nila ang lahat. Pipirmahan mo ang mga dokumentong gusto ng ina mo, pero bawat pirma ay gagawin nating invalid sa mata ng batas. Kasabay nito, unti-unti nating kukunin ang bawat assets na binili mo, gamit ang pera mo, at ililipat sa isang safe account na hindi nila mahahawakan. Ngumiti si Selena, isang ngasang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang kastilyong itinayo nila sa aking likuran ay gawa lamang sa buhangin. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pagpaplano ay nabasag nang biglang mag-vibrate ang cellphone ni Selena sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Isabel ay kumikislap sa screen, tila isang babala ng paparating na unos. Nanginginig na sinagot ni Selena ang tawag. Hello, ate? Sis, nasaan ka na ba? Ang boses ni Isabel ay punong-puno ng excitement na may halong utos. Bilisan mo. Nandito na ako sa bridal boutique. Kailangan mo nang bayaran ang down payment para sa fitting ng wedding gown. Ko, sabi ni Mama, isusukat ko lang daw para makita kung anong adjustment ang kailangan. Pero alam mo naman, mas bagay talaga sa akin ang ganitong disenyo. Hurry up, Selena. Huwag mo kaming paghintayin dito.
Ibinaba ni Selena ang telepono. Tumingin siya kay Gabriel na seryosong nakikinig. Ang kanyang ate ay kasalukuyang isinusukat ang kanyang pangarap na gown, suot ang kanyang pinaghirapang dangal, at humihingi pa ng pera para rito. Hayaan mo silang magsaya sa ngayon, Gabriel, sabi ni Selena habang dahan-dahang tumatayo. Dahil sa bawat metrong tela na isusukat niya, isang hakbang iyon patungo sa sarili nilang bitayan. Ang bawat hakbang ni Selena papasok sa bridal boutique ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang mga uling. Ang malamig na hangin sa loob ng tindahan ay amoy mamahaling pabango at bagong telang satin. Ngunit para sa kanya, ito ay amoy ng isang malaking kataksilan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Isabel sa ibabaw ng isang circular na entablado, pinalilibutan ng mga naglalakihang salamin na nagpapakita ng kanyang bawat anggulo. Ang suot ni Isabel ay ang wedding gown na pinag-ipunan ni Selena sa loob ng 3 taon. Ang bawat burda ng perlas at ang maselang disenyo ng lace sa laylayan ay pinili ni Selena habang siya ay nasa malayo. Nangangarap na balang araw ay siya ang maglalakad patungo sa altar, suot ang obra maestrang ito. Ngunit ngayon, ang kanyang ate ang siyang nagpapaganda sa harap ng salamin, habang si Marco ay nakatitig dito na tila isang lalaking nakakita ng isang anghel. "Oh, Selena! Nandyan ka na pala!" Ang boses ni Aling Carmen ay puno ng excitement habang hinihila ang braso ng kanyang anak. "Tignan mo ang ate mo. Hindi ba't napakaganda? Parang ginawa talaga ang gown na ito para sa kanya. Alam mo naman, masyado kang naging busy sa trabaho sa abroad. Medyo lumaki ang mga braso mo at nagkaroon ka ng mga kalyo. Hindi na bagay sa iyo ang ganitong kadelikadong tela." Ngumiti si Isabel sa kanyang sariling refleksyon, tila walang pakialam sa sakit na idinudulot niya. "True sis, huwag kang mag-alala. Ipapa-alter na lang natin yung bodies para mas bumagay sa kurba ko. Sabi ni Mama, bibili na lang daw tayo ng ready-to-wear na gown para sa'yo sa Divisoria. Yung simple lang, para hindi ka masyadong mapagod dalhin habang nag-aasikaso ng mga bisita." Nanatiling tahimik si Selena. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa loob ng kanyang dibdib, ngunit ang kanyang muka ay nanatiling blangko. Lumapit siya sa entablado at dahan-dahang hinawakan ang laylayan ng gown. Ang lambot ng tela ay tila nanunuya sa kanyang mga gasgas na daliri. "Magkano ang kailangang bayaran?" tanong ni Selena. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. 100,000 pesos pa ang balanse, babe, sagot ni Marco habang abala sa pag-aayos ng mahabang veil ni Isabel. "Kailangan na nating masettle yan ngayon para makuha na natin ang gown next week. Sige na, Selena, para matapos na ang stress ni Isabel. Alam mo namang mabilis siyang mahilo." Inilabas ni Selena ang kanyang checkbook. Naalala niya ang sinabi ni Gabriel. Hahayaan nating isipin nila na kontrolado nila ang lahat. Gamit ang kanyang panulat, mabilis siyang sumulat ng isang tseke. Ang bawat numero ay tila isang marka ng kanyang paghihiganti. Sinadya niyang ilagay ang petsa na 3 araw pagkatapos ng kasal. Isang post-dated check na alam niyang ipapastop payment niya sa tulong ni Gabriel bago pa man ito ma-encash. Habang abala si Aling Carmen sa pakikipag-usap sa manager ng boutique at si Isabel naman ay abala sa pagkuha ng mga selfie na iwan ng cellphone ni Marco sa ibabaw ng isang maliit na mesa malapit kay Selena. Mabilis ang bawat galaw niya. Kinuha niya ang telepono at dinala ito sa gilid ng isang malaking kurtina. Dahil alam niya ang password ni Marco, ang sarili niyang kaarawan na lalong nagpadagdag sa kanyang puot. Mabilis niyang binuksan ang gallery at messages. Doon niya nakita ang lahat. Ang mga malalaswang palitan ng mensahe ni Marco at Isabel. Ang mga plano nilang gamitin ang pera ni Selena para pambayad sa mga utang sa sugal ni Marco. At ang mga sikretong pagkikita nila sa mismong kwarto ni Selena. Sa gitna ng kanyang panginginig,
Na-forward niya ang lahat ng mga screenshot at video sa kanyang sariling email bago maingat na ibinalik ang cellphone sa mesa. Isang mensahe ang nakakuha ng kanyang atensyon bago niya tuluyang maibalik ang phone. Isang text mula sa isang Dr. Reyes na nagsasabing, "Confirmed ang results, Isabel. 2 months na, kailangan mo nang mag-ingat." Napako si Selena sa kanyang kinatatayuan. Buntis ang kanyang ate at ang lalaking pakakasalan niya ang ama. Ang balitang ito ay tila isang huling saksak na tumapos sa anumang natitirang awa sa kanyang puso. Paglabas nila ng butik, sinalubong sila ng mainit na sikat ng araw. Sa tapat ng kalsada, nakita ni Selena ang itim na sasakyan ni Gabriel. Saglit silang nagtagpo ng tingin sa likod ng madilim na salamin ng kotse. Tumango ang abogado, isang tahimik na kumpirmasyon na handa na ang lahat para sa pagsalakay. Pagsakay nila sa lumang sasakyan ni Marco, biglang dumaing si Isabel. "Wait! Stop the car! Nasusuka ako!" Mabilis na bumaba si Isabel at tumakbo sa gilid ng kalsada para sumuka. Hinaplos ni Marco ang likod ni Isabel nang may labis na pag-aalala, habang si Aling Carmen naman ay abalang nagpapaypay sa kanyang paboritong anak. "Ay nako, baka dahil lang yan sa init, anak. O baka naman dahil sa sobrang excitement sa kasal," sabi ng matanda na tila may pahiwatig ng kagalakan sa kanyang boses. Mula sa loob ng sasakyan, pinanood sila ni Selena. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang matigas na bato. Sa loob-loob niya, alam niyang ang pagsusukang iyon ay simula pa lamang ng mas malaking dumi na ilalabas niya sa harap ng maraming tao. Ang bawat sandali ng kanilang kasinungalingan ay may katapat na kabayaran at ang araw ng paniningil ay mabilis na dumarating. Ang kapal ng mukha mong magreklamo, "Selena, kita mong masama ang pakiramdam ng ate mo ni hindi mo man lang maipagtimpla ng salabat? Napakawalang puso mo, talagang bata ka." Ang boses ni Aling Carmen ay umalingaw-ngaw sa maliit na kusina, tila isang matalas na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng umaga. Nakatayo si Selena sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay nakalubog sa malamig na tubig habang naghuhugas ng mga pinagkainan ni na Marco at Isabel. Ang bawat plato na kanyang binubuhusan ng sabon ay tila isang mabigat na pasanin, isang simbolo ng kanyang pagiging alipin sa sarili niyang pamamahay. "Ma, kakagaling ko lang sa trabaho. Gusto ko lang munang magpahinga," mahinang sagot ni Selena. Hindi niya nilingon ang kanyang ina dahil alam niyang ang tanging makikita niya ay ang mukha ng galit at pagkamuhi. "Trabaho? Yan lang ba ang alam mong isumbat sa amin? Na ikaw ang nagtatrabaho?" Singhal ni Aling Carmen habang marahas na inilalapag ang isang baso sa counter. "Pasalamat ka nga at pinatira ka pa namin dito pagkatapos mong mawala ng 5 taon. Ang ate mo, kahit sakitin, hindi kailanman naging kasing bastos mo." Mula sa itaas, narinig ni Selena ang marahang yabag ni Isabel na bumababa sa hagdan. Nakasuot ang kanyang ate ng isang mamahaling silk robe, isang regalo ni Marco na binili rin gamit ang credit card ni Selena. Maputla ang mukha nito, ngunit may isang uri ng tagumpay sa kanyang mga mata na tila nagsasabing, "Akin na ang lahat, Selena, at wala kang magagawa." "Mama, wag mo na pong awayin si Selena," pabulong na sabi ni Isabel. Ang boses ay sadyang ginawang mahina para magmukhang biktima. "Baka pagod lang talaga siya. Hayaan niyo na. Ako na lang ang magtitimpla ng sarili kong gamot. Kahit na nahihilo pa ako." "Huwag kang malikot, Isabel. Maupo ka lang dyan." Mabilis na pag-alalay ni Aling Carmen sa kanyang paboritong anak. Tumingin siya ng masama kay Selena. "Ganyan ka ba talaga, Selena? Kita mong hirap na hirap ang ate mo, wala ka man lang kusa. Galaw-galaw naman. Ipagluto mo siya ng lugaw at ipagtimpla ng mainit na inumin. Ngayon din." Huminga ng malalim si Selena. Ang amoy ng luya na kanyang hinihiwa ay tila naging amoy ng sarili niyang pagkabulok sa loob ng bahay na ito.
Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakatalikod siya. Pinagluluto niya ang babaeng nagdadalang tao sa anak ng kanyang sariling katipan. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa luya ay tila paghiwa sa sarili niyang puso. Ngunit ang bawat sakit ay nagpapatibay sa kanyang plano. Pagkatapos ng ilang minuto, inilapag ni Selena ang tray sa harap ni Isabel. Ang mainit na usok mula sa lugaw ay dumaan sa mukha ni Isabel na tila nagpapakita ng isang sandali ng tunay na takot sa mga mata nito nang magtagpo ang kanilang mga tingin. "Salamat sis," sabi ni Isabel, ngunit hindi siya makatingin ng diretso kay Selena. "Ubusin mo yan, ate. Kailangan mo ng lakas para sa baby," bulong ni Selena. Sapat lang para marinig ni Isabel. Nakita ni Selena ang panlalaki ng mga mata ni Isabel at ang biglang pagbitaw nito sa kutsara. Ang tunog ng kutsarang tumama sa porselana ay tila isang babala. Agad na tumingin si Isabel kay Aling Carmen, ngunit abala ang matanda sa paghahanap ng kung ano sa loob ng cabinet. Nang hapong iyon, palihim na lumabas si Selena para makipagkita kay Gabriel sa kanilang tagpuan sa isang maliit na parke sa labas ng bayan. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ng puno ay sumasayaw sa paligid habang naglalakad ang dalawa. "Gabriel!" Buntis si Isabel, bungad ni Selena. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tindi ng puot na nararamdaman niya. Huminto si Gabriel sa paglalakad at hinarap siya. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng habag, ngunit mayroon ding matibay na determinasyon. Inabot niya ang kamay ni Selena at marahan itong pinisil. Ang init ng palad ng abogado ay tila isang gamot sa nanlalamig na katawan ni Selena. "Alam ko, Selena, nakakuha rin ako ng record mula sa klinik na pinuntahan nila," sabi ni Gabriel. "Pero may mas malaking problema. Nalaman ko na balak nilang ipasa sa iyo ang pagbabayad ng lahat ng gastusin sa panganganak ni Isabel sa pamamagitan ng pag-apply ng panibagong insurance sa pangalan mo, pero siya ang gagamit. Gagamitin nila ang pangalan ko para sa panganganak ng anak ni Marco?" Tanong ni Selena. Ang kanyang tawa ay tila isang tunog ng nababasag na salamin. "Ganun na ba nila ako kababa tingnan? Na hanggang sa huling sandali, ako pa rin ang magbabayad para sa sarili kong kahihiyan." "Hindi natin hahayaang mangyari yan," sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay matatag. "Mayroon na tayong sapat na ebidensya para sa fraud at adultery. Pero kailangan nating maghintay hanggang sa mismong araw ng kasal. Doon natin sila lubos na mapapabagsak sa harap ng lahat ng tao." Sa sandaling iyon, isang maliit na bata ang lumapit sa kanila. May hawak na isang pirasong bulaklak ng sampagita. Inabot ito ng bata kay Selena nang may inosenteng ngiti. Tinanggap ito ni Selena at ang bango ng sampagita ay tila nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling kabataan. Ang panahon bago siya naging alipin ng kanyang pamilya. "Salamat, Neng," bulong ni Selena sa bata. Tumingin siya kay Gabriel. "Gusto ko lang namang mahalin nila ako, Gabriel. Bakit kailangang maging ganito?" Hindi sumagot si Gabriel. Sa halip ay dahan-dahan niyang inayos ang buhok ni Selena na nalipad ng hangin. Ang sandaling iyon ay punong-puno ng katahimikan at isang uri ng pag-ibig na hindi kailanman naramdaman ni Selena kay Marco. Isang pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit. Isang pag-ibig na nagbibigay ng kaligtasan. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang mag-vibrate ang cellphone ni Selena. Isang text mula kay Marco. "Babe, nasaan ka? Kailangan nating pumunta sa bangko ngayon. Sabi ni Mama, kailangan mong pirmahan yung insurance papers para sa future natin. Hurry up. Kakarating lang namin ni Isabel dito." Tumingin si Selena kay Gabriel. "Heto na naman sila. Pumunta ka," sabi ni Gabriel. "Pero tandaan mo, bawat pirma mo ngayon ay isang pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Nandito lang ako, Selena. Hindi kita iiwan."
Habang pabalik si Selena sa kalsada, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang bulsa. May isang maliit na sulat na nakasingit sa kanyang bag na hindi niya napansin kanina. Binuksan niya ito at binasa ang nakasulat. Isabel is not the only one keeping a secret. Ask your mother about the house in the province. Napatigil si Selena. Anong bahay sa probinsya? Ang alam niya ay naibenta na yon nung bata pa siya para sa pambayad ng utang. Ang misteryong ito ay tila isang bagong sinulid sa isang napakalaking sapot ng dumi ng kanyang pamilya. Huwag mong sayangin ang oras ng mga tao rito, Selena. Pirmahan mo na yan at nang makauwi na tayo. Marami pa tayong dapat ihanda para sa kasal ninyo ni Marco. Ang boses ni Aling Carmen ay tila isang matalas na kuko na kumakalo sa salamin ng katahimikan sa loob ng malamig na bangko. Nakaupo si Selena sa harap ng isang bank officer, habang sa kabilang panig ng mesa ay nakasandal si Marco at Isabel na tila mga manonood sa isang dula-dulaan. Ang bawat buntong hininga ni Aling Carmen ay punong-puno ng pagmamadali. Tila ba ang bawat segundo ay katumbas ng gintong mawawala sa kanya. Inilapit ni Selena ang ballpen sa papel. Ang puting pahina ng insurance application ay tila isang kontrata sa impyerno. Alam niya ang totoo, na ang bawat benepisyo rito ay mapupunta sa panganganak ni Isabel, habang siya ang magbabayad ng monthly premium mula sa kanyang pinaghirapang sahod. Tumingin siya kay Marco na nag-iwas ng tingin at kunyari ay abala sa pag-aayos ng kanyang relo. Tumingin siya kay Isabel na may nakakalokong ngiti sa mga labi habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan na wala pang bakas ng umbok. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, pinirmahan ni Selena ang dokumento. Ngunit gaya ng itinuro ni Gabriel, binago niya ang isang maliit na kurba sa kanyang apelyido, isang pagkakaiba na tanging ang isang bihasang mata lamang ang makakapansin. Sapat na upang ideklarang invalid ang pirma sa oras na kailanganin ito sa korte. Ayan, tapos na. Malamig na sabi ni Selena habang inilalapag ang ballpen. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa mesa ay tila isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng pagtitiis. Pag-uwi nila sa bahay, naging abala ang lahat sa pagdiriwang ng pag-apruba ng insurance. Nagpa-order si Aling Carmen ng masarap na pagkain gamit ang huling pera sa pitaka ni Selena. Habang nagkakatuwaan sila sa sala, sinamantala ni Selena ang pagkakataon. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Ang silid na noon pa man ay bawal niyang pasukin ng walang pahintulot. Ang amoy ng luma at alikabok ay sumalubong sa kanya. Mabilis niyang hinalughog ang ilalim ng kama ni Aling Carmen hanggang sa makita niya ang isang lumang kahon na gawa sa nara. May maliit itong kandado, ngunit dahil sa kalumaan, sapat na ang isang malakas na hila para bumukas ito. Doon, sa ilalim ng mga lumang alahas at mga sulat, nakita niya ang isang dokumentong nakabalot sa plastik, isang deed of absolute sale para sa isang lupain at bahay sa Bulacan. Ang petsa ay 10 taon na ang nakalilipas. Ang nakalagay na tagapagmana ay si Selena lamang, ayon sa huling habilin ng kanyang ama bago ito mamatay. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bahay na sinabi ng kanyang ina na naibenta na para pambayad sa hospital bills ng kanyang ama ay hindi pala nawala. Sa loob ng 10 taon, pinaupahan ito ni Aling Carmen at ibinulsa ang lahat ng kita, habang si Selena ay pinagtatrabaho ng husto para tustusan ng kanilang luho. Ang bawat butil ng kanin na isinusubo niya noon, na akala niya ay galing sa hirap ng kanyang ina, ay galing pala sa sarili niyang mana na ninakaw sa kanya. Napaupo si Selena sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa dokumento. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyang bumuhos, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tindi ng pagtataksil na hindi niya inakalang magagawa ng sarili niyang ina. "Bakit, ma?" Bulong niya sa hangin.
Ang tunog ng kanyang hikbi ay nilamon ng ingay ng tawanan nina Isabel at Marco mula sa labas ng kwarto. Dahan-dahan niyang itinago ang dokumento sa loob ng kanyang damit. Bago siya lumabas, may isang maliit na bagay siyang nakita sa sulok ng kahon. Isang kupas na pulang ribon. Naalala niya ito. Ito ang ribon na ibinigay ng kanyang ama noong kaarawan niya bago ito pumanaw. Akala niya ay nawala na ito, ngunit itinago pala ito ng kanyang ina. Marahil bilang isang tropeyo ng lahat ng bagay na kinuha nito sa kanya. Lumabas si Selena ng kwarto nang walang nakakakita. Dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ngunit paglingon niya, nakatayo si Marco sa pintuan. Tinititigan siya ng may kakaibang ekspresyon. "Bakit parang namumutla ka, babe?" tanong ni Marco habang dahan-dahang lumalapit. Ang amoy ng alak sa kanyang hininga ay humalo sa amoy ng pabango na alam ni Selena na kay Isabel. "Kanina ka pa malamig sa akin. Malapit na tayong ikasal. Pero parang ibang tao ka na." Hinawakan ni Marco ang baywang ni Selena at pilit siyang inilapit sa kanya. Ang init ng kamay ng lalaki ay tila isang uling na sumusunog sa balat ni Selena. Naramdaman niya ang pangingilabot sa bawat bahagi ng kanyang katawan. "Bitawan mo ako, Marco. Marami pa akong gagawin," malamig na sabi ni Selena habang sinusubukang kumalas. Ngunit mas lalong hinigpitan ni Marco ang hawak. Ang kanyang mga mata ay naging mapangahas. "Anong problema? Masyado ka bang napapagod kakatrabaho para sa pamilya mo? O baka naman may iba ka nang kinikita sa labo? Napapansin ko, madalas kang mawala nitong mga nakaraang araw." Inilapit ni Marco ang kanyang mukha sa leeg ni Selena. Pilit na humahalik kahit na pilit siyang itinatulak ng babae. "Huwag kang magmalinis, Selena. Pakakasalan kita. 'Di ba? Akin ka na." Ang bawat haplos ni Marco ay tila isang pag-atake sa kanyang dangal. Sa gitna ng pakikipagpumiglas, naramdaman ni Selena ang dokumentong nakatago sa kanyang dibdib, ang tanging katibayan ng kanyang tunay na pagkakakilanlan at mana. Hindi niya hinayaang makuha ito ni Marco. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, itinulak niya ang lalaki palayo. "Sabi ng bitawan mo ako," sigaw ni Selena. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Dahilan para mapatigil ang tawanan sa sala. Napatigil si Marco. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at kahihiyan. Sa pintuan, nakatayo si Aling Carmen at Isabel. Tinititigan sila ng may halong pagkabigla at pagdududa. "Anong kaguluhan ito, Selena?" tanong ni Aling Carmen. Ang boses ay punong-puno ng babala. "Bakit mo sinisigawan ang mapapangasawa mo?" Tumingin si Selena sa kanyang ina, pagkatapos ay kay Isabel na nakakapit sa braso ni Marco. Ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy na matagal na niyang kinikimkim. "Wala, ma," sagot ni Selena habang inaayos ang kanyang damit. "Masyado lang siyang excited, gaya ninyong lahat." Tinalikuran sila ni Selena at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, narinig niya ang bulong ni Isabel na sapat lang para maabot ang kanyang pandinig. "May itinatago yan, Mama. Kanina ko pa napapansin ang kilos niyan. Kailangan nating tignan ang bag niya bago siya umalis bukas." Napatigil si Selena sa tapat ng kanyang pinto. Ang panganib ay mas lalong lumalapit at ang oras niya ay unti-unti nang nauubos. Kailangan niyang makausap si Gabriel bago pa man malaman ng kanyang ina na nahanap na niya ang katotohanan sa ilalim ng alabok. "Wala kang karapatang magkaroon ng lihim sa pamilyang ito, Selena. Lahat ng sayo ay sa amin din. Ang bawat sentimong kinikita mo, ang bawat hiningang nilalabas mo, ay dahil sa sakripisyo ko bilang ina mo." Ang mga salitang yon ni Aling Carmen ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa buong silid ni Selena. Pag-uwi niya mula sa isang kunyaring errand, bumungad sa kanya ang isang tanawing nagpadurog sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang kanyang maliit na aparador ay bukas. Ang kanyang mga damit ay nakakalat sa sahig
na tila mga basahang itinapon at ang kanyang kama ay magulo dahil sa marahas na paghalughog. Nakatayo sa gitna ng silid si Isabel, hawak ang lumang pitaka ni Selena, habang si Aling Carmen ay abalang tinitingnan ang bawat sulok ng kanyang unan. Ang kanilang mga mukha ay tila mga buwitreng naghahanap ng tira-tirang laman sa isang malamig na bangkay. Walang bakas ng hiya, tanging gahaman at suspisyo ang mababasa sa kanilang mga mata. Nasaan ang mga dokumentong kinuha mo sa kwarto ko? Tanong ni Aling Carmen. Ang boses ay pumipiyok sa tindi ng galit. Alam kong pumasok ka sa kwarto ko kagabi. Huwag kang magsinungaling, Selena. Nakita ko ang bukas na kahon ng Nara. Huminga ng malalim si Selena. Pilit na pinapakalma ang kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Mabuti na lamang at bago siya lumabas ng bahay ay naibigay na niya kay Gabriel ang deed of absolute sale na nahanap niya. Ang dokumentong yon ay ligtas na sa mga kamay ng batas, malayo sa mga kamay na tanging pagwasak lamang ang alam gawin. Wala akong kinuha, ma. Malamig na sagot ni Selena. Lumapit siya at kinuha ang kanyang mga damit mula sa sahig. Isa-isang tiniklop ang mga ito nang may nakakanginig na katahimikan. Bakit niyo ba ako pinaghihinalaan? Ginagawa ko naman ang lahat ng gusto niyo. 'Di ba? Binabayaran ko ang mga utang niyo. Pinapakain ko kayo. Pati ang kasal na ito, ako ang sumasagot. Huwag mo kaming sumbatan. Sigaw ni Isabel. Sabay hagis ng pitaka ni Selena sa dingding. Ang tunog ng pagtama niyon ay tila isang sampal sa katahimikan. Nag-aasta ka lang dahil ikaw ang may pera ngayon. Pero tandaan mo, Selena, kung hindi dahil sa amin, wala kang babalikang pamilya. Isang tawag ko lang kay Marco, hindi ka na niya pakakasalan. Gusto mo bang mag-isa habang tumatanda? Isang mapait na tawa ang umakyat mula sa mga labi ni Selena. Kung alam mo lang, Isabel, sa loob-loob niya, mas gugustuhin ko pang mag-isa kaysa mamuhay sa tabi ng mga taong katulad ninyo. Ngunit nanatili siyang tahimik. Kailangan niyang magtiis ng ilang araw pa. Ang bawat minuto ng pagpapakumbaba niya ngayon ay katumbas ng bawat segundo ng kanilang pagbagsak sa hinaharap. Nang gabing iyon, muling nakipagkita si Selena kay Gabriel sa ilalim ng isang malaking puno ng Nara sa parke. Ang dilim ng gabi ay nagbibigay ng pansamantalang proteksyon sa kanyang pagod na kaluluwa. Ang lamig ng hangin ay tila isang haplos ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingang nakapaligid sa kanya. Ligtas na ang dokumento, Selena, panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na nagpapakalma sa bawat ugat ni Selena. Inabot niya ang isang maliit na baso ng mainit na tsaa sa baba. Sinimulan na rin namin ang pag-verify sa bahay sa Bulacan. Tama ka, hindi iyon na ibenta. Sa katunayan, ang mga nangungupahan doon ay nagbabayad ng diretso sa isang account na nakapangalan sa ina mo, ngunit sa ilalim ng isang fictitious name. Napahawak si Selena sa kanyang ulo. Ang bawat revelasyon ay tila isang panibagong sugat. Hindi ko akalain na aabot sa ganito, Gabriel. Ang sarili kong ina. Ninakawan niya ako sa loob ng 10 taon habang ako ay nagpapakapagod sa abroad. Pakiramdam ko, wala na akong matitirang pagkatao pagkatapos nito. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Selena. Ang bigat ng kanyang palad ay hindi mapanakal, kundi puno ng katiyakan. Hindi ka mawawalan, Selena. Dahil sa dulo nito, mababawi mo ang lahat ng sayo. At higit sa lahat, mababawi mo ang kalayaang matagal nang ninakaw sayo. Tumingin si Selena sa mga mata ni Gabriel. Sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang kislap ng pag-asa. Isang damdaming akala niya ay matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang pakiramdam na may isang taong naniniwala sa kanya, na may isang taong nakahandang lumaban kasama niya, ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Hindi kailangan ng maraming salita. Sapat na ang katahimikan ng gabi
at ang presensya ng isang taong hindi siya tinitingnan bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang babaeng karapat-dapat mahalin at irespeto. Salamat, Gabriel, bulong ni Selena. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Hinding-hindi ako susuko sa iyo, Selena, tugon ng abogado. Ang boses ay puno ng pangakong higit pa sa pagiging magkaibigan. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang makatanggap si Selena ng isang tawag mula kay Marco. Ang boses nito sa kabilang linya ay tila puno ng kaba at pagmamadali. Selena, kailangan mong umuwi ngayon din. May nangyari kay Isabel, sigaw ni Marco. Nawalan siya ng malay at isinugod namin sa ospital. Sabi ng doktor, kailangan siyang operahan agad dahil sa complications. At Selena, kailangan nilang gamitin ang insurance mo dahil wala kaming pondo. Bilisan mo. Kailangan ng pirma mo. Napatigil ang mundo ni Selena. Complications? Alam niyang buntis si Isabel, ngunit ang bilis ng mga pangyayari ay tila isang maingat na inihandang patibong. Tumingin siya kay Gabriel na tila nababasa ang bawat takbo ng kanyang isip sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Huwag kang pipirma ng basta-basta, Selena, babala ni Gabriel. Baka ito na ang huling subok nila para makuha ang lahat sa'yo bago ang araw ng kasal. Pagdating ni Selena sa ospital, sinalubong siya ni Aling Carmen na may mga luhang tila gawa sa kristal. Napakakintab, ngunit napakalamig. Lumuhod ang matanda sa harap niya, sa gitna ng maraming tao sa lobby, pilit na humihingi ng awa. Selena, maawa ka sa ate mo. Ang bata, sa sinapupunan niya. Kailangang maligtas. Hikbi ni Aling Carmen, napatigil ang buong paligid. Ang salitang bata ay umalingaw-ngaw sa buong lobby ng ospital. Tumingin ang lahat kay Selena. Ang mga mata ng mga estranghero ay puno ng paghuhusga. Sa tabi ng kanyang ina, nakatayo si Marco, nakayuko at tila hiyang-hiya. Ngunit ang mga mata nito ay pasulyap-sulyap sa insurance card na hawak ni Selena. Heto na ang sandaling hinihintay nila. Ang sandaling gagamitin nila ang kanyang konsensya para tuluyang ubusin ang kanyang kinabukasan. Tumingin si Selena sa pintuan ng emergency room at doon, nakita niya si Isabel na nakahiga sa stretcher. May malay at tinititigan siya ng may isang uri ng nangiting mapanukso bago ito muling pumikit at magkunwaring nawalan ng malay. Pirmahan mo na, Selena. Ngayon din, gusto mo bang mangyari iyon sa pamangkin mo? Gusto mo bang magdala ng pagkakasala sa harap ng Diyos at ng mga tao? Ang boses ni Aling Carmen ay parang isang matalim na sigaw na pumunit sa katahimikan ng hallway ng ospital. Nakaluhod ang matanda sa malamig na tiles, mahigpit na nakakapit sa laylayan ng pantalon ni Selena, habang ang mga pasyente at nurse sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat hikbi ni Aling Carmen ay sadyang ginawang malakas. Isang dekalibreng pag-arte na ang tanging layunin ay hiyain si Selena at pilitin itong sumunod. Tumingin si Selena sa puting insurance form na nakapatong sa clipboard ng nurse. Ang amoy ng alcohol at gamot sa paligid ay tila lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Sa gilid, nakasandal si Marco sa dingding. Nakatakip ang mukha ng kanyang mga palad na tila bahiyang-hiya. Ngunit napansin ni Selena ang pasulyap-sulyap nito sa kinalalagyan ng kanyang pitaka. Ma, tumayo kayo riyan. Nakakahiya sa mga tao, mahinang sabi ni Selena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at pagod. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo pinipirmahan yan. Ang ate mo ay naghihingalo sa loob at ang tanging iniisip mo ay ang pera mo. Sigaw muli ni Aling Carmen, lalong hinihigpitan ang hawak sa kanya. Wala ka talagang utang na loob. Pinalaki kita, pinakain, tapos ngayong kailangan namin ng tulong mo, magmamatigas ka. Naramdaman ni Selena ang bawat mata ng mga tao sa lobby na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang mga bulong-bulungan
ay tila mga bubuyog na nagliliparan sa kanyang pandinig. Napakawalang pusong anak naman yan, sabi ng isang matandang babae sa di kalayuan. Sariling kapatid na ang nakataya. Pera pa rin ang iniisip. Dagdag naman ng isa pa. Huminga ng malalim si Selena. Naalala niya ang boses ni Gabriel. Huwag kang bibigay sa pressure, Selena. Maglaro ka ayon sa kanilang kumpas, pero ikaw ang maglalagay ng dulo. Dahan-dahan niyang kinuha ang clipboard mula sa nurse. Tiningnan niya ang pangalan ng doktor na nakapirma sa ilalim. Isang Dr. Manuel Reyes. Naalala niya ang text na nakita niya sa cellphone ni Marco. Ito ang doktor na kausap ni Isabel. Sa gitna ng tensyon, may napansin si Selena. Ang nurse na may hawak ng clipboard ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga daliri nito ay tila kinakabahan habang inaayos ang kanyang uniforme. At si Marco, sa kabila ng pagtatago ng mukha, ay dahan-dahang lumapit sa counter ng billing section nang hindi napapansin ng iba. Pinirmahan ni Selena ang form, ngunit gaya ng dati, ang bawat kurba ng kanyang panulat ay may nakatagong selyo ng pagiging invalid. Ang kanyang pirma ay mukhang kanya, ngunit sa isang pagsusuri ng eksperto, ito ay isang malaking kasinungalingan. Kaya nama, bayad na ang deposit. Isasagawa na ang operasyon, sabi ni Selena habang tinutulungan ang ina na tumayo. Agad na nawala ang mga luha ni Aling Carmen na tila ba isang gripo na biglang isinara. Inayos nito ang kanyang buhok at tumingin kay Marco nang may mapanuring sulyap. Salamat, Selena. Buti naman at natauhan ka. Bantayan mo muna ang ate mo rito. Bibili lang kami ng pagkain ni Marco dahil hindi pa kami nag-aalmusal sa sobrang pag-aalala. Napanood ni Selena ang mabilis na pag-alis ng dalawa. Hindi sila mukhang mga taong nag-aalala sa isang naghihingalong pasyente. Sa halip, tila sila mga nanalo sa loterya na nagmamadaling kunin ang premyo. Nang maiwang mag-isa sa tapat ng emergency room, dahan-dahang naglakad si Selena patungo sa isang sulok. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na nag-text kay Gabriel. Gabriel, nasa ospital ako. Pinirmahan ko na ang insurance papers. Pakitingnan ang background ni Dr. Manuel Reyes dito sa City General. Hindi lumipas ang 5 minuto. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Gabriel. Selena, makinig ka ng mabuti. Ang boses ng abogado ay puno ng babala. Wala kaming makitang Dr. Manuel Reyes na naka-duty sa OBGYN department ng ospital na yan. At ayon sa source ko sa billing, ang operasyong sinasabi nila ay hindi surgery para sa komplikasyon, kundi isang cosmetic enhancement procedure na nakapangalan sa isang Isabel, pero gagamitin ang insurance mo para sa emergency surgery na code. Naramdaman ni Selena ang isang malamig na agos ng galit na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi lang siya ninanakawan ng pera. Ginagamit pa ang kanyang dangal at legal na record para sa luho ng kanyang ate. Gagawa sila ng pekeng record ng surgery para lang makakuha ng libreng pampaganda si Isabel, habang siya ang haharap sa panganib ng insurance fraud sa hinaharap. Dahan-dahang naglakad si Selena patungo sa kwarto kung nasaan si Isabel. Walang tunog ang kanyang mga hakbang sa makintab na sahig. Pagdating niya sa pinto, bahagya niyang itinulak ito at nakita ang isang tanawing nagpadurog sa huling hibla ng kanyang awa. Nakaupo si Isabel sa kama, hindi naghihingalo, kundi abalang kumakain ng isang malaking burger na nakatago sa ilalim ng kumot. Wala itong swero, wala itong oxygen mask. Ang tanging nakakabit sa kanya ay ang isang malawak na ngiti habang tinitingnan ang isang brochure ng mga mamahaling designer bags sa kanyang tablet. Ang daling utuin ng kapatid mo, no? Narinig ni Selena ang boses ni Isabel. Kausap ang isang nurse sa loob na tila ba kasabwat nito. Isang luhod lang ni Mama, pirma agad ang tanga. Akala niya talaga, mamamatay ako. Tumawa ang nurse. Ang tunog ay tila kalansing ng mga baryang bayad sa isang maruming trabaho. Siguraduhin mo lang ang balato ko, Isabel.
Mahirap itong ginagawa ko. Baka mawalan ako ng lisensya. Don't worry. Kapag nakuha na ni Marco ang pera mula sa loan ni Selena sa susunod na linggo, kahit ang buong ospital na ito, kaya nating bayaran. Sagot ni Isabel ng may kasakiman. Tahimik na isinara ni Selena ang pinto. Ang kanyang puso ay hindi na tumitibok sa sakit. Ito ay tumitibok na sa ritual ng isang paparating na katarungan. Kinuha niya ang kanyang cellphone at inirecord ang huling bahagi ng usapan sa loob. Ang kanyang golden moment ay dumating nang makita niya ang isang maliit na basurahan sa labas ng kwarto. Doon, nakita niya ang punit-punit na papel ng kanyang ama. Isang lumang tula na isinulat nito para sa kanila ni Isabel noong bata pa sila. Itinapon ito ni Isabel para lang magkaroon ng espasyo para sa kanyang burger wrapper. Dinampot ni Selena ang tula, pinunasan ng dumi at hinalikan ito. Papa, malapit na, bulong niya sa hangin. Lumabas si Selena ng ospital na tila isang aninong hindi nararamdaman ng semento. Ang hanging gabi ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Habang naglalakad siya patungo sa kanto, kung saan naghihintay ang sasakyan ni Gabriel, naramdaman niya ang bigat ng cellphone sa kanyang bulsa. Ang ebidensya ng huling bugso ng kasakiman ni Isabel ay nakatago roon, handang sumabog sa tamang panahon. Narinig ang mahinang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan ni Gabriel nang pumasok si Selena. Ang loob ng kotse ay amoy peppermint at lumang katad, isang pamilyar na bango na unti-unting nagpapakalma sa kanyang nagngangalit na sistema. Walang salitang binigkas si Gabriel, sa halip ay iniabot niya ang isang bote ng tubig at isang piraso ng tsokolate. Uminom ka muna, Selena. Ang boses ni Gabriel ay malalim, punong-puno ng pag-unawa na hindi na nangangailangan ng paliwanag. Narinig ko silang lahat, Gabriel. Bulong ni Selena, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng tawa at hikbi. Isang operasyon sa ilong at mata. Iyon ang kapalit ng dangal ko. Gagamitin nila ang insurance ko para magpaganda ang kapatid ko habang ako ay tinatawag nilang walang puso sa harap ng maraming tao. Iniharap ni Gabriel ang kanyang katawan kay Selena. Sa madilim na loob ng sasakyan, ang kislap ng mga mata ng abogado ay tila mga bituin na nagbibigay ng direksyon. Hindi na ito tungkol sa pera, Selena. Ito ay tungkol sa sistema ng pagnanakaw na ginawa nila sa buong buhay mo. Pero may magandang balita ako. Nakausap ko ang totoong administrator ng lupa ninyo sa Bulacan. Nakahanda siyang tumestigo na si Aling Carmen ang pumipilit sa kanya na itago ang lahat ng kita sayo. Ipinakita ni Gabriel ang isang lumang litrato na nakuha niya mula sa administrator. Litrato ito ni Selena noong bata pa siya. Karga-karga ng kanyang ama sa tapat ng bahay sa Bulacan. Ang ngiti sa mukha ng kanyang ama ay punong-puno ng pag-asa, malayo sa lungkot na nakita ni Selena bago ito pumanaw. Ang bahay na yon ang pangarap ng papa mo para sa'yo, Selena, sabi ni Gabriel. Hindi niya iyon ibinenta dahil alam niyang darating ang araw na kakailanganin mo ng matutuluyan kung saan walang mananakit sa'yo. Doon na bumuhos ang luha ni Selena. Hindi ito ang iyak ng isang biktima, kundi ang iyak ng isang anak na sa wakas ay naramdaman ang yakap ng amang matagal nang nawala. Ang kanyang golden moment ay ang pagdampi ng kanyang mga daliri sa mukha ng kanyang ama sa litrato habang dahan-dahang hinahaplos ni Gabriel ang kanyang likod upang bigyan siya ng lakas. Ang init ng kamay ni Gabriel ay tila isang pangako na hindi na siya muling mag-iisa sa laban na ito. Pag-uwi ni Selena sa bahay, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan na agad na binasag ng pagdating ni Aling Carmen at Marco mula sa ospital. Malakas ang boses ng kanyang ina. Tila nag-e-ensayo para sa isang drama sa telebisyon. Salamat sa Diyos at ligtas ang ate mo. Sigaw ni Aling Carmen pagkapasok sa pintuan. Tumingin siya kay Selena nang may matatalim na mata. Pero ikaw, Selena, nasaan ka na naman galing?
Iniwan mo ang kapatid mo sa ospital ng mag-isa. Napaka-irresponsable mo talaga. Kung hindi dahil sa amin ni Marco, baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Ma, pagod ako. Simpleng sagot ni Selena habang naglalakad patungo sa kusina. Pagod? Kami nga itong dapat mapagod. Singal ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamaang-maangan. Kami ang nag-asikaso sa billing. Kami ang nakipag-usap sa doktor. At alam mo ba, babe? Sabi ng doktor, kailangan ni Isabel ng mahabang pahinga at espesyal na pagkain. Ibig sabihin, kailangan nating kumuha ng yaya para sa kanya. At ikaw ang dapat mag-shoulder niyon dahil hindi siya makakatrabaho sa kondisyon niya. Tumingin si Selena kay Marco. Diretso sa mga mata nito. Nakita niya ang kasinungalingan, ang pagnanasa sa pera, at ang kawalan ng respeto. Talaga, Marco? Ganoon ba kalala ang komplikasyon niya? Oo, muntik na siyang… Basta, delikado. Sagot ni Marco. Medyo nautal nang mapansin ang kakaibang titig ni Selena. Sige, sabi ni Selena nang may malamig na ngiti. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan niyo. Bukas, maglalabas ako ng malaking halaga mula sa savings ko para sa recovery ni Isabel at para sa paghahanda sa kasal natin sa susunod na linggo. Nagkatinginan si Aling Carmen at Marco. Ang kanilang mga mata ay kumislap sa tindi ng kagalakan. Akala nila ay muli nilang napaamo ang kanilang gatasan. Hindi nila alam na ang perang tinutukoy ni Selena ay ang huling pain sa isang patibong na tuluyan nang magsasara sa kanila. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, pumasok si Selena sa kwarto ni Isabel. Nakita niyang mahimbing ang tulog ng kanyang ate. Ang mukha ay may mga benda dahil sa operasyon. Dahan-dahang kinuha ni Selena ang tablet ni Isabel na nasa bedside table. Dahil alam niya ang hilig ni Isabel sa sarili nitong kagandahan, madali niyang nahanap ang folder na may pamagat na "My New Look". Sa loob niyon ay ang mga selfie ni Isabel habang nasa operating table kasama si Dr. Reyes at ang mga plano para sa susunod pang mga procedure. Ngunit may isang video na kumuha ng atensyon ni Selena. Isang video ni Isabel at Marco sa loob ng kwarto ng ospital, ilang minuto bago ang operasyon. Kapag nakuha na natin ang huling pera ni Selena sa araw ng kasal, lilipad na tayo pa Canada, Marco. Narinig ang boses ni Isabel sa video. Iwanan na natin ang matandang yan at ang tanga kong kapatid. Magbabayad naman ng insurance sa lahat ng utang natin. Napatigil ang paghinga ni Selena. Hindi lang siya ang biktima rito. Balak din nilang iwanan at itapon ang sarili nilang ina pagkatapos nilang makuha ang lahat. Isang malakas na kalabog mula sa labas ng kwarto ang nagpagulat kay Selena. Mabilis niyang ibinalik ang tablet at nagtago sa likod ng kurtina. Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Carmen. May hawak na isang baso ng gatas. Ngunit hindi ito para kay Isabel. May inilabas ang matanda na isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa at nagpatak ng ilang likido sa loob ng gatas. Pasensya ka na, Isabel, bulong ni Aling Carmen habang tinititigan ang natutulog na anak. Pero hindi mo pwedeng makuha ang lahat. Kailangan kong siguraduhin na sa akin mapupunta ang mana ni Selena, hindi sa inyo ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Selena sa dilim. Ang pamilyang ito ay hindi lang mga magnanakaw. Sila ay mga ahas na handang tuklawin ang isa't isa para sa huling piraso ng karne. Mamatay ka man sa sakit, Isabel. Basta makuha ko ang huling pera ni Selena bago kayo makaalis ni Marco, wala akong pakialam. Ako ang nagpalaki sa inyong dalawa. Ako ang dapat na masunod. Ang bulong na yon ni Aling Carmen ay tila isang malalamig na daliri na gumagapang sa likuran ni Selena. Nakakubli pa rin siya sa likod ng makapal na kurtina ng kwarto ni Isabel. Halos hindi humihinga habaang pinapanood ang sariling ina na pinaiinom ng hinaluang gatas, ang paborito nitong anak. Ang bawat patak ng likidong inilagay ni Aling Carmen sa baso ay tila mga butil ng laso na tumatapos sa huling katiting na pag-asa ni Selena
na may natitira pang kabutihan sa pamilyang ito. Nang lumabas si Aling Carmen ng kwarto, naiwan ang katahimikan na punong-puno ng panganib. Dahan-dahang lumabas si Selena mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa jelo, nanginginig, at halos hindi siya kayang itayo. Tiningnan niya si Isabel, na ngayon ay mahimbing na ang tulog, walang kamalay-malay na, ang sarili nitong ina, ang unti-unting nagpapahina sa kanya para lamang sa pera. Ang sakit na nararamdaman ni Selena ay hindi na lamang isang hapdi sa puso. Ito ay isang malalim na pagkasuklam na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang sikmura ay bumabaliktad at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang pamilyang akala niya ay kanyang kanlungan ay isa palang pugad ng mga ahas na handang pumatay kahit ng sariling kauri para sa kapirasong ginto. Kinaumagahan, sinalubong siya ng isang bahay na punong-puno ng pagmamaang-maangan. Si Aling Carmen ay abalang nagluluto ng masarap na almusal habang si Marco ay nakaupo sa hapag, tila isang tapat na ginoong nagbabasa ng dyaryo. "Oh, Selena anak, gising ka na pala." Masayang bati ni Aling Carmen. "Ipinagluto kita ng paborito mong daing at sinangag. Kailangan mo ng lakas dahil ngayon natin tatapusin ang lahat ng papel para sa kasal niyo ni Marco sa susunod na 3 araw." "Babe, are you okay?" tanong ni Marco. Lumapit ito at hinawakan ng kamay ni Selena. Ang haplos nito ay tila isang malapot na dumi na gustong hugasan ni Selena sa lalong madaling panahon. "Medyo mainit ka. Baka kailangan mong magpahinga after nating pumunta sa bangko." "I'm fine." Maikling sagot ni Selena. Pinilit niyang sumubo ng pagkain kahit na ang bawat butil ng kanin ay tila nagiging buhangin sa kanyang bibig. Pagkatapos ng almusal, palihim na nag-text si Selena kay Gabriel. Nagkita sila sa likod ng isang lumang simbahan kung saan ang amoy ng insenso at kandila ay nagbibigay ng panandaliang kapayapaan. "Gabriel, nalaman ko ang lahat." Bungad ni Selena. Ang kanyang boses ay paos sa tindi ng emosyon. Balak nilang mag-Canada at iwanan si Mama. At si Mama, nilalason niya si Isabel para makuha ang insurance money. Wala na silang sinasanto. Napatigil si Gabriel. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at puno ng puot. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Selena, isang matatag na hawak na tila nagsasabing hindi siya bibitaw. "Makinig ka, Selena. Ito na ang huling pagkakataon natin," sabi ni Gabriel. "Nakuha ko na ang kumpirmasyon mula sa travel agency. Si Marco at Isabel ay may flight na sa gabi mismo ng kasal ninyo. Ginamit nila ang credit card mo para sa business class seats." Ang tanging naisagot ni Selena ay isang mapait na tawa. At ang pampiyansa nila sa bagong buhay nila ay ang perang kinuha nila sa akin. Kinuha ni Gabriel ang isang maliit na rosaryo mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa palad ni Selena. Ang malamig na butil ng rosaryo ay nagbigay ng isang uri ng lakas na hindi kayang ibigay ng pera o kahit anong material na bagay. "Proteksyon mo ito, Selena," bulong ni Gabriel. "Huwag kang matatakot. Sa bawat hakbang mo sa loob ng bahay na yon, tandaan mo na may katarungang naghihintay. At pagkatapos nito, wala nang makakasakit sa'yo." Hinalikan ni Gabriel ang noo ni Selena. Isang halik na punong-puno ng respeto at pagmamahal na malayo sa malisya ni Marco. Naramdaman ni Selena ang isang mainit na agos ng pag-asa na bumalot sa kanyang puso. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang siya ay mahalaga, hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa kung sino siya. Ngunit ang pag-asang iyon ay mabilis na nabahiran ng takot nang makatanggap siya ng isang litrato sa kanyang cellphone mula sa isang unknown number. Litrato ito ni Gabriel at Selena na magkasama sa parke noong nakaraang araw at may kasamang text. "Akala mo ba hindi namin alam ang ginagawa mo, Selena? Subukan mong sumumbong sa pulis at sisiguraduhin naming hindi na muling makakapagsalita ang abogadong ito." Nabitawan ni Selena ang kanyang cellphone. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa semento
ay tila isang hudyat ng digmaan. Lumingon siya sa paligid at nakita ang isang itim na van na mabilis na humarurot palayo. Napatitig si Selena kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pangamba. Gabriel, alam nila. Alam nila ang tungkol sa atin. Kailangan mo nang umalis. Papatayin ka nila. Hindi ako aalis, Selena. Matigas na sagot ni Gabriel. Mas kailangan mo ako ngayon. Hindi nila tayo matatakot sa mga ganyang pananakot. Pag-uwi ni Selena sa bahay, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Walang Aling Carmen sa kusina, walang Marco sa sala. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang kwarto, ngunit bago pa man niya mahawakan ang pinto, narinig niya ang isang ungol mula sa kwarto ni Isabel. Pumasok siya at nakita si Isabel na nakahiga sa sahig, namumutla at bumubula ang bibig. Habang si Marco ay nakatayo sa isang sulok, may hawak na isang vial ng gamot at tila hindi alam ang gagawin. Selena, tulungan mo ako. Hiyaw ni Marco nang makita siya. Binigyan siya ni Mama ng gatas, tapos bigla na lang siyang nagkaganyan. Hindi ko alam na gagawin ito ni Mama. Napatayo si Selena sa gitna ng kwarto. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Isabel na naghihingalo, patungo kay Marco na nanginginig sa takot, at sa pintuan kung saan nakatayo si Aling Carmen. May hawak na isang matalas na kutsilyo at may ngiting tila sa isang baliw. Huwag kayong lalapit, sabi ni Aling Carmen. Ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Akin ang pera, akin lang. Akin ang pera, akin lang ang lahat ng ito. Walang aalis, walang kukuha ng kahit isang sentimo sa pinaghirapan ko. Ang boses ni Aling Carmen ay tila isang matalim na lagari na pumuputol sa huling hibla ng katinuan sa loob ng bahay. Nakatayo siya sa pintuan, ang mga mata ay nanlilisik at ang kamay na humahawak sa kutsilyo ay nanginginig sa tindi ng adrenaline at kasakiman. Sa paanan niya, ang anino ng kanyang paboritong anak na si Isabel ay nagpupumigla sa sahig. Ang mga daliri ay kumakalos sa tiles habang ang bula sa bibig nito ay unti-unting nagiging kulay ube. Nakatitig si Selena sa eksenang ito at sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya. Ang kanyang puso ay tila naging isang pirasong yelo, matigas, malamig, at hindi na tinatablan ng anumang init ng pagmamahal. Ito ang pamilyang inalaya niya ng 5 taon ng kanyang kabataan. Ito ang mga taong pinadalhan niya ng bawat dolyar na kinita niya sa paglilinis ng dumi ng ibang tao, habang siya ay nagtitiis sa tinapay at tubig sa ibang bansa. Ma, bitawan niyo ang kutsilyo. Mamamatay si Ate Isabel kung hindi natin siya dadalhin sa ospital. Ang boses ni Selena ay lumabas na parang isang bulong mula sa isang malalim na balon. Walang emosyon, walang panginginig. Huwag kang lalapit, Selena, sigaw ni Aling Carmen. Itinuturo ang kutsilyo sa kanya. Akala mo ba hindi ko alam? Nakita ko ang mga dokumento sa bag mo. Alam kong balak niyo ni Marco na takasan ako at pumunta sa Canada. Akala niyo ba hahayaan ko kayong magpakasasa sa pera habang naiiwan ako rito sa hirap? Lumingon si Selena kay Marco na nakasandal sa pader. Namumutla at nanginginig ang buong katawan. Ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay na pag-ibig ay hindi man lang makagalaw para tulungan ang babaeng dinadala ang kanyang anak. Sa halip, ang mga mata ni Marco ay nakapako sa malaking bag ni Aling Carmen, ang bag na naglalaman ng mga insurance papers at cash na inilabas ni Selena sa bangko kanina. Marco, tulungan mo si Isabel, utos ni Selena. Hindi ko kaya, nauutal na sagot ni Marco. Si Mama, baka saksakin niya ako. Selena, ibigay mo na lang ang gusto niya. Ibigay mo na ang lahat para matapos na ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Selena. Ang duwag na lalaking ito, ang balak siyang pakasalan sa susunod na 2 araw. Ang duwag na lalaking ito
ang nakipagsabwatan sa kanyang ate para nakawin ang kanyang kinabukasan. At ngayon, handa rin siyang itapon si Isabel para lang iligtas ang sarili niyang balat. Walang lalabas, walang tatawag ng ambulansya, muling hiyaw. Yaw ni Aling Carmen. Hahayaan nating matapos ito rito. Kapag nawala si Isabel, ang insurance ay mapupunta sa akin. At ikaw, Selena, ikaw ang pipirma sa huling transfer bago ka umalis. Utang mo sa akin ang buhay mo. Binuhay kita, pinakain kita, kaya ngayon, ibibigay mo sa akin ang lahat. Sa sandaling iyon, ang pintuan sa likuran ni Aling Carmen ay dahan-dahang bumukas. Walang tunog ang bawat paggalaw. Tila isang hangin na pumasok sa silid. Si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon kay Aling Carmen. Ngunit ang kanyang kamay ay nakahanda sa kanyang bulsa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang lumang rosaryo na nalaglag mula sa bulsa ni Isabel. Ang rosaryong ibinigay sa kanila ng kanilang ama bago ito mamatay. Dahan-dahang yumuko si Selena at pinulot ito. Ang malamig na butil ng rosaryo ay nagpaalala sa kanya na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa sakripisyo at katotohanan. Tapos na ang utang ko sa inyo, ma, sabi ni Selena habang tinititigan ng kanyang ina ng diretso sa mga mata. Binayaran ko na ang bawat patak ng gatas na ibinigay niyo sa akin ng higit sa 1,000 ulit. Ang buhay na ibinigay niyo ay kinuha niyo rin sa akin nung araw na ipinagpalit niyo ako sa pera. Ngayon, wala na kayong hawak sa akin. Isang marahas na paggalaw ang ginawa ni Aling Carmen. Balak saksakin si Selena, ngunit mabilis na sinalo ni Gabriel ang braso ng matanda. Ang tunog ng kutsilyong tumama sa sahig ay tila isang hudyat ng kalayaan. Kasabay nito, ang tunog ng papalapit na wangwang ng pulis at ambulansya ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Nandito na sila, Selena, bulong ni Gabriel habang mahigpit na hawak ang nanlalaban na si Aling Carmen. Tumingin si Selena kay Isabel na ngayon ay wala ng malay at kay Marco na mabilis na tumakbo patungo sa bintana para tumakas. Ngunit hinarang ng mga pulis sa labas. Ang kanyang pamilya, ang kanyang mahal na pamilya, ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili nilang kasakiman. Habang isinasakay si Isabel sa stretcher, lumapit si Aling Carmen kay Selena. Nakaposas na ang mga kamay, pero ang bibig ay puno pa rin ng lason. Akala mo ba tapos na ito? Hinding-hindi ka magiging masaya, Selena. Isusumpa kita hanggang sa hukay. Hindi sumagot si Selena. Sa halip, tumingin siya kay Gabriel at doon sa mga mata ng abogado, nakita niya ang isang bukas na pinto patungo sa isang buhay na wala ng takot. Ngunit bago tuluyang isara ang pinto ng ambulansya, isang nurse ang lumapit kay Selena. Ma'am, nakita po namin ito sa bulsa ng pasyente. Mukhang para sa inyo po ito. Isang maliit na sulat mula kay Isabel. Binuksan ito ni Selena at binasa ang nakasulat sa loob. Sis, if you're reading this, it means the plan failed. But before you think you've won, check the basement of the old house. Our father didn't die of a heart attack. Ask Mama about the blue vial. Napatigil ang tibok ng puso ni Selena. Ang misteryong ito ay tila isang panibagong tanikala na pilit siyang hinihila pabalik sa dilim. Ang blue vial, ang gamot na ipinapainom ni Aling Carmen kay Isabel kanina, ay asul din ang kulay. Hindi namatay si Papa dahil sa sakit sa puso, Gabriel. Pinatay siya ng sarili niyang asawa para sa perang ito. Ang boses ni Selena ay tila isang malamig na bulong na nagmula sa kailaliman ng isang libingan. Nakatayo siya sa gitna ng madilim at maalikabok na basement ng kanilang lumang bahay sa Bulacan. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa flashlight na hawak ni Gabriel na nagbibigay ng mahahabang anino sa mga dingding na puno ng amag. Ang amoy ng luma at bulok na kahoy ay humahalo sa amoy ng nakatagong katotohanan na 10 taon nang nakabaon sa dilim. Sa harap ni Selena
ay isang maliit na siwang sa pader, sa likod ng isang lumang cabinet na gawa sa nara. Doon, nakatago ang isang maliit na kahon ng gamot. Sa loob niyon ay may isang bote, isang asul na vial na may kakaibang tatak. Ito ang kaparehong bote na nakita ni Selena sa kamay ni Aling Carmen noong gabing malason si Isabel. Sa tabi ng bote ay isang maliit na kwaderno, ang talaarawan ng kanyang ama sa huling mga buwan ng buhay nito. Dahan-dahang binuksan ni Selena ang kwaderno. Ang bawat pahina ay tila isang hibla ng kanyang pagkatao na muling pinupunit. Ang sulat kamay ng kanyang ama, na dati ay matatag at malinaw, ay unti-unting naging magulo at nanginginig sa mga huhuling pahina. August 14, pakiramdam ko ay lalong bumibigat ang aking dibdib tuwing iniinom ko ang gamot na ibinibigay ni Carmen. Sabi niya ay bitamina ito para lumakas ako. Pero bakit tila mas lalo akong nanghihina? Ang paningin ko ay lumalabo at ang aking mga kamay ay hindi ko na maigalaw ng maayos. Selena, anak ko, sana ay mapatawad mo ako kung hindi ko na kayang protektahan ang iyong mana. Ang bawat salita ay tila isang patak ng asidong tumutunaw sa puso ni Selena. Napaupo siya sa maalikabok na sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kwaderno. Ang bawat hikbi niya ay nilalamon ng katahimikan ng basement. 10 taon siyang naniwala na iniwan sila ng kanyang ama dahil sa mahinang puso. 10 taon siyang nagpakapagod para bayaran ang mga utang na akala niya ay galing sa pagpapagamot dito. Ngunit ang lahat ay isa palang masalimuot na plano ng kanyang sariling ina. Inalis ni Aling Carmen ang tanging taong nagmamahal sa kanya para lamang makuha ang insurance at ang lupang ito. At ngayon, ginagawa niya rin ang kaparehong bagay kay Isabel. Selena, kailangan nating dalhin ito sa mga otoridad. Ang boses ni Gabriel ay puno ng matinding galit, ngunit nananatiling kalmado para kay Selena. Lumuhod ang abogado sa tabi niya at dahan-dahang inalalayan ang kanyang balikat. Ito ang huling ebidensya na magpapakulong sa kanya habang buhay. Hindi lang ito fraud, Selena. Ito ay murder. Tumitig si Selena sa asul na bote. Ang kanyang golden moment ay dumating nang makita niya ang isang maliit na laruang kotse sa sulok ng basement. Ang laruang ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong 5 taong gulang pa lamang siya. Dinampot niya ito at inilapit sa kanyang ilong. Amoy alikabok ito, ngunit sa kanyang gunita, amoy tabako at sabon ito ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Selena ang isang uri ng katahimikan na hindi niya naramdaman kailanman. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay nagbigay sa kanya ng kalayaang hindi kayang ibigay ng kahit anong halaga ng salapi. Gawin natin ang dapat, Gabriel, sabi ni Selena habang pinapahid ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay wala na ang panginginig. Ito ay naging matigas at malamig na parang bakal. Gusto kong mabulok siya sa kulungan habang iniisip ang bawat sentimong ninakaw niya sa amin. Ngunit ang kanilang pag-alis sa lumang bahay ay naudlot ng makatanggap si Gabriel ng isang tawag mula sa istasyon ng pulis. Ang mukha ng abogado ay biglang nagbago. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong sa tindi ng pagkabigla. Ano? Paanong nangyari yan, Liam? Tanong ni Gabriel sa kausap sa kabilang linya. Ibinaba ni Gabriel ang telepono at tumingin kay Selena nang may matinding pag-aalala. Selena, makinig ka. Si Aling Carmen. Nagbigay siya ng opisyal na pahayag sa mga pulis. Sinasabi niya na ikaw ang nag-utos sa kanya na lasunin si Isabel. Meron siyang hawak na audio recording kung saan naririnig ang boses mo na nagsasabing, gawin mo na ang dapat para makuha natin ang insurance ni Isabel. Napatigil ang mundo ni Selena. Ang tuso at masamang ina niya ay nakagawa pa ng paraan para baligtarin ang sitwasyon. Ang boses na sinasabi ng pulis ay malamang na isang manipulated recording mula sa mga nakaraang pag-uusap nila.
At may isa pa, dagdag ni Gabriel, ang kanyang boses ay bumaba sa isang pabulong na tila natatakot sa kanyang sariling sasabihin. Si Marco. Tumakas siya mula sa kustodya ng mga pulis kaninang hapon. At ang huling balita, papunta siya rito sa Bulacan. Ang tunog ng isang mabilis na pagharurot ng sasakyan sa labas ng bahay ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang liwanag ng mga headlight ay tumama sa bintana ng basement, tila mga mata ng isang dambuhalang halimaw na naghahanap ng biktima. Napatitig si Selena sa hagdanan patungo sa itaas. Ang panganib ay wala na sa likod ng mga dokumento o mga salita. Ito ay nasa pintuan na nila. Dala ang isang galit na walang hangganan. Ibigay mo sa akin ang bag, Selena. Hindi ako pwedeng mabulok sa kulungan ng dahil sa inyo. Ibigay mo ang pera at ang mga dokumentong yan kung ayaw mong may mangyaring masama sa inyong dalawa. Ang boses ni Marco ay tila ungol ng isang sugatang hayop na wala ng takas. Nakatayo siya sa itaas ng hagdanan ng basement. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim at ang kanyang damit ay punong-puno ng dumi mula sa pagtakas. May hawak siyang isang matigas na piraso ng kahoy. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa desperasyon. Ang amoy ng alak at pawis ay humahalo sa alikabok ng lumang bahay na nagbibigay ng masangsang na babala ng panganib. Mabilis na humarang si Gabriel sa harap ni Selena. Ang kanyang mga braso ay nakadepensa habang ang kanyang mga mata ay hindi inaalis ang tingin sa bawat galaw ni Marco. Ang katahimikan sa loob ng basement ay tila isang bumibigat na timbang na handang dumurog sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Marco na tila isang sirang makina. Marco, sumuko ka na. Wala ka nang mapupuntahan. Ang boses ni Gabriel ay matatag. Tila isang pader na hindi matitibag. Alam na ng mga pulis ang lahat. Ang pagtakas mo ay lalo lang magpapalala sa kaso mo. Wala akong pakialam sa kaso. Ang kailangan ko ay makaalis sa bansang ito. Hiyaw ni Marco habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa kahoy ay tila isang pagbilang ng mga huling sandali. Selena, akala mo ba ay napakatalino mo? Ang recording na hawak ni Mama? Ako ang nag-edit niyon. Ako ang kumuha ng bawat salita mo nung mga nakaraang buwan at pinagdikit-dikit para magmukhang ikaw ang nag-utos sa amin. Ngayon, ang mga pulis ay papunta na rito, hindi para iligtas ka, kundi para arestuhin ka. Naramdaman ni Selena ang isang malakas na paghampas ng katotohanan sa kanyang dibdib. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ay ang mismong arkitekto ng kanyang pagbagsak. Ang bawat I love you at bawat pangako nito ay bahagi lamang ng isang masalimuot na patibong. Bakit, Marco? Mahinang tanong ni Selena. Ang kanyang boses ay tila isang patak ng tubig sa disyerto. Minahal kita. Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Bakit kailangang umabot sa ganito? Dahil kailangan ko ng pera, Selena. Dahil pagod na akong maging mahirap. Sigaw ni Marco. Sabay isang marahas na swing ng hawak niyang kahoy na tumama sa isang lumang istante. Dahilan para magbagsakan ng mga lumang gamit at magkaroon ng makapal na alikabok sa paligid. Ikaw ang may kasalanan. Kung ibinigay mo lang ang pera ng walang tanong-tanong, hindi sana natin kailangang gawin ito. Hindi sana namamatay si Isabel ngayon. Sa gitna ng alikabok at kaguluhan, niyakap ni Selena ang lumang kwaderno ng kanyang ama sa kanyang dibdib. Ang matigas na cover ng talaarawan ay tila isang kalasag na nagpapadama sa kanya ng presensya ng kanyang ama. Sa gitna ng panganib na hatid ng lalaking nagnakaw ng kanyang puso, nahanap niya ang lakas sa alaala ng lalaking tunay na nagpahalaga sa kanya. Ang init ng kwaderno ay tila isang bulong ng katapangan na nagmula sa kabilang buhay. Hindi mo ako matatakot, Marco, sabi ni Selena habang humahakbang palabas mula sa likod ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang matigas na diamante
na nagniningning sa dilim. Hawak ko ang katotohanan. Hawak ko ang ebidensya na pinatay ni Mama si Papa gamit ang asul na vial na yon. At alam ko ring ikaw ang kasabwat niya. Napatigil si Marco. Ang kanyang muka ay naging kasing putla ng isang bangkay. Ang kanyang mga mata ay lumipat sa asul na bote na hawak ni Gabriel. Paano niyo nalaman ang tungkol doon? Dahil kahit kailan, hindi kayang ibaon ang kasinungalingan ng katotohanan. Habang buhay, sagot ni Selena. Isang marahas na sigaw ang lumabas sa bibig ni Marco habang sumusugod siya patungo kay Gabriel. Ang dalawang lalaki ay nagpambuno sa maalikabok na sahig. Ang tunog ng mga katawang tumatama sa pader at ang marahas na paghinga ay pumuno sa basement. Sinubukan ni Selena na lumapit para tumulong, ngunit mabilis siyang itinulak ni Gabriel palayo. Tumakas ka na, Selena. Dalhin mo ang ebidensya sa mga pulis. Sigaw ni Gabriel habang pilit na pinipigilan ng kamay ni Marco. Tumakbo si Selena patungo sa hagdan, ngunit bago pa man niya marating ang tuktok, nakarinig siya ng malakas na tunog ng sirena mula sa labas. Ngunit kasabay nito, ang amoy ng gasolina ay biglang humahalimuyak sa buong bahay. Tumingin siya sa itaas at nakita ang isang maliit na liwanag ng apoy na nagsisimulang kumalat mula sa pinto ng basement. Sinunog niya ang bahay. Hiyaw ni Selena habang nakatingin sa bumababang apoy. Napatigil si Marco at Gabriel sa kanilang paglalaban. Ang init ng apoy ay mabilis na lumalaki at ang usok ay nagsisimulang lumunod sa kanilang hininga. Si Marco, sa kanyang tinding takot, ay binitawan si Gabriel at sumubok na tumakbo patungo sa kabilang panig ng basement. Ngunit ang tanging labasan ay ang nasusunog ng hagdanan. Dito, Selena, sa maliit na bintana sa taas. Turo ni Gabriel sa isang makitid na siwang malapit sa kisame. Inalalayan ni Gabriel si Selena para makaakyat. Ngunit habang hinihila ni Selena ang kanyang sarili palabas, naramdaman niya ang isang kamay na humahawak sa kanyang paa. Si Marco. Nakaluhod ang lalaki, nagmamakaawa, habang ang apoy ang amo ay unti-unting lumalapit sa kinalalagyan nila. Selena, iligtas mo ako. Parang awa mo na. Hikbi ni Marco. Tumingin si Selena sa lalaking minsan niyang minahal at pagkatapos ay sa naglalagablab na hagdanan. Sa labas, ang mga ilaw ng pulis ay nagbibigay ng asul at pulang kislap sa madilim na gabi. Ngunit ang pinakanakakatakot na tanawin ay si Aling Carmen na nakatayo sa labas ng bintana. Tinititigan si Selena nang may ngiting tila sa isang demonyo habang hawak ang isang lighter. Paalam, Selena. Narinig niyang bulong ng kanyang ina sa gitna ng ingay ng apoy. Wala ka ng anak, Carmen. Pinatay mo na ang lahat ng nagmamahal sa'yo. Ngayon, ang apoy na sinindihan mo ang siyang susunog sa huling alaala ng pagkatao mo. Ang boses ni Selena ay tila isang malakas na ihip ng hangin na lumaban sa init ng apoy. Sa loob ng basement, ang usok ay tila isang itim na kumot na dahan-dahang bumabalot sa kanilang hininga. Ang bawat singhap ay masakit, tila may mga buhay na uling na pumapasok sa kanyang baga. Ang liwanag ng apoy ay nagbibigay ng isang nakakatakot na kulay kahel sa paligid. Ipinapakita ang mukha ni Marco na punong-puno ng luha at uling habang mahigpit pa ring nakakapit sa paa ni Selena. Selena, huwag mo akong iwan. Babe, please. Ang pakiusap ni Marco ay tila isang mahinang kalos sa gitna ng ingay ng naglalagablab na kahoy. Ngunit hindi si Marco ang tinitingnan ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliit na siwang ng bintana sa itaas, kung saan nakita niya ang silweta ng kanyang ina. Nakatayo si Aling Carmen sa labas. Ang mukha nito ay hindi kakikitaan ng pagsisisi. Sa halip, may isang uri ng kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay na binuo sa ibabaw ng mga bangkay ng sarili niyang pamilya. Iangat mo ang sarili mo, Selena. Huwag kang susuko.
Ang boses ni Gabriel ay tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Nararamdaman ni Selena ang matitigas na kamay ng abogado sa kanyang baywang. Itinataas siya patungo sa kalayaan. Ang init ng katawan ni Gabriel at ang determinasyon sa kanyang boses ay nagbigay kay Selena ng huling lakas na kailangan niya. Sa isang malakas na sipa, kumala si Selena mula sa pagkakahawak ni Marco. Hindi ito sipa ng galit, kundi sipa ng paglaya. Gamit ang tulong ni Gabriel, naisampa ni Selena ang kanyang katawan sa maliit na bintana. Ang malamig na hangin sa labas ay tila isang matamis na halik sa kanyang napapastol na balat. Pagbagsak ni Selena sa basang damuhan, mabilis siyang lumingon. Nakita niya si Gabriel na pilit na inaabot ang kanyang kamay palabas, habang sa likod nito ay ang makapal na usok at ang anino ni Marco na nawalan na ng lakas. Sa isang mabilis na pagkilos, hinila ni Selena si Gabriel sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa tuluyang makalabas ang abogado mula sa nagbabagang hurnong yon. Nakahiga silang dalawa sa damuhan, kapwa humihingal at puno ng uling, habang ang lumang bahay ay unti-unting nilalamon ng apoy. Ang tunog ng mga bumabagsak na poste ay tila isang malungkot na palakpak para sa pagtatapos ng isang masakit na kabanata. Sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman niya ang kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang palad. Mahigpit, mainit, at puno ng pangako. Tiningnan niya ang kanyang kabilang kamay. Mahigpit pa rin niyang hawak ang talaarawan ng kanyang ama at ang asul na bote. Ang mga ito ay ligtas. Ang katotohanan ay hindi naging abo. Akala mo ba ay nagtagumpay ka, ma? Tanong ni Selena habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag na parang lupang tinatapakan niya. Napatigil si Aling Carmen sa kanyang pagtalikod. Ang kanyang mukha ay naging kasing putla ng isang telang binura ang kulay nang makita niyang buhay si Selena at hawak ang mga ebidensya. Ang lighter na hawak nito ay nalaglag sa damuhan, kasabay ng pagdating ng mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis na mabilis na pumaligid sa kanila. Hindi maaari ito. Dapat ay patay ka na. Hiyaw ni Aling Carmen. Ang kanyang katinuan ay tuluyan ng bumitaw. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa naglalagablab na bahay marahil para kunin ang kung anong yaman na naiwan sa loob. Ngunit mabilis siyang naharang ng mga pulis. Aling Carmen, arestado kayo sa kasong arson, attempted murder, at sa pagpatay sa inyong asawa. 10 taon na ang nakalilipas. Ang boses ng isang opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Habang pinupusasan ng kanyang ina, lumapit si Selena. Tinitigan niya ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit kumuha rin ng bawat pangarap niya. Wala nang galit sa mga mata ni Selena. Tanging isang malalim na awa para sa isang kaluluwang nilamon ng kasakiman. Binayaran ko na ang lahat ng utang ko sa iyo, ma. Bulong ni Selena. Ngayon, ang batas naman ang sisingil sa'yo. Sa di kalayuan, nakita nilang inilalabas ng mga bumbero si Marco mula sa basement. Buhay pa ito, ngunit puno ng sugat at hindi na makapagsalita dahil sa nalanghap na usok. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang isinasakay sa ambulansya. Isang takot na magiging kasama niya sa loob ng selda habang buhay. Lumingon si Selena kay Gabriel na ngayon ay nakatayo na rin sa tabi niya. Ang abogado ay may mga gasgas sa mukha at punit-punit ang barong. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Selena ang isang bagong simula. Tapos na, Selena, sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay punong-puno ng ginhawa. Malaya ka na. Niyakap ni Selena si Gabriel, isang yakap na punong-puno ng pasasalamat at pagkilala sa taong hindi bumitaw sa kanya sa gitna ng apoy. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Selena na ang hangin ay hindi na amoy usok, kundi amoy ng paparating na umaga. Isang umagang puno ng pag-asa. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, isang pulis ang lumapit sa kanila.
May hawak na isang nasunog na dokumento na nakuha mula sa sasakyan ni Marco bago ito tuluyang sumabog sa init. Ma'am, nakita po namin ito. Mukhang bahagi ito ng isang legal na kasunduan, sabi ng pulis. Binuksan ni Gabriel ang dokumento at ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Selena, may isa pang pirma rito. Isang pangalan na hindi natin inaasahan. Tumingin si Selena sa papel. Sa ilalim ng pangalan ni Marco at Aling Carmen, may isang pirma na nagpabagsak sa huling depensa ng kanyang puso. Isang pangalan na nagpapatunay na ang pagtataksil ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa isang gabi, lalo na kung ang mismong kamay na nag-alaga, sayo ang siyang humiwa sa iyong puso. Ang boses ni Selena ay tila isang marahang hanging dumaan sa pasilyo ng presinto habang nakatitig siya sa lukot na papel na iniabot ng pulis. Ang pangalang nakasulat sa ilalim ng pirma ni Marco at Aling Carmen ay hindi kay Isabel at hindi rin kay Dr. Reyes. Ito ay isang pangalan na tila isang huling palaso na tumama sa gitna ng kanyang kaluluwa. Paz Evangelista, ang kanyang Lola Paz. Ang tanging taong inakala ni Selena na nagmamahal sa kanya ng tapat. Ang tanging taong inakala niyang kakampi niya sa gitna ng malupit na pamilyang ito. Gabriel, hindi ito maaari. Bulong ni Selena, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa mga luhang puno ng pait. Si Lola, bakit niya ito ginawa? Bakit siya pumirma sa dokumentong ito na naglilipat ng lahat ng assets ko sa isang offshore account? Huminga ng malalim si Gabriel at dahan-dahang kinuha ang papel mula sa nanginginig na mga kamay ni Selena. Inalalayan niya ang babae na maupo sa isang lumang bangko sa labas ng opisina ng investigador. Ang amoy ng lumang kape at sigarilyo sa presinto ay tila lalong nagpapabigat sa atmosfera. "Huwag ka munang humusga, Selena," sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pag-iingat. "Tignan mo ang pirma. Nanginginig ito. Tila pinilit o ginamitan ng dahas. At tignan mo rin ang petsa. Ito ang araw na isinugod si Isabel sa ospital. Malamang ay ginamit ni Aling Carmen ang takot ni Lola Paz para makuha ang huling pirma na kailangan nila." Hindi mapakali si Selena. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang oras na investigasyon at pagbibigay ng salaysay, dumiretso sila ni Gabriel sa kinalalagyan ni Lola Paz sa isang maliit na kwarto sa bahay ng isang malayong kamag-anak kung saan dinala ang matanda pagkatapos ng sunog. Nang pumasok si Selena, nakita niya ang kanyang lola na nakaupo sa tabi ng bintana, tinititigan ang papasikat na araw. Ang matanda ay tila mas lalong lumiit at naging marupok. Nang makita nito si Selena, ang mga mata ni Lola Paz ay agad na napuno ng pagsisisi at matinding takot. "Apo, patawarin mo ako," hikbi ng matanda habang pilit na inaabot ang kamay ni Selena. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. "Pinilit ako ng nanay mo. Sabi niya, kapag hindi ako pumirma, ipapakulong ka niya. Sabi niya, may ebidensya siya na ikaw ang nagnanakaw sa kumpanya mo sa abroad at siya ang mapapahamak. Ayaw kong mangyari yun sa'yo, Selena. Akala ko ay inililigtas kita." Sa halip na magalit, lumuhod siya sa harap ng kanyang lola at mahigpit na hinawakan ang mga kamay nito. Ang init ng palad ng matanda na puno ng mga kulubot at karanasan ay nagpaalala kay Selena na lahat sila ay biktima ng kasakiman ng kanyang ina. Ang pagtataksil ni Lola Paz ay hindi bunga ng kasamaan, kundi bunga ng isang maling uri ng pagmamahal na ginamit ni Aling Carmen bilang sandata. "Lola, tapos na po," bulong ni Selena habang idinidikit ang kanyang noo sa mga kamay ng matanda. "Hindi niyo na kailangang matakot. Wala na si Mama. Wala na silang magagawa sa atin." Ang sandaling iyon ay punong-puno ng paghihilom. Ang katahimikan ng silid ay nabasag lamang ng mahihina nilang hikbi
Habang si Gabriel ay nakatayo sa may pintuan, pinapanood ang tagpong yon ng may malalim na respeto. Kinabukasan, ang katarungan ay nagsimula nang gumulong ng mas mabilis kaysa sa inaasahan dahil sa talaarawan ng kanyang ama at sa asul na bote na nahanap ni Selena sa basement. Ang mga otoridad ay nakahanap ng sapat na basihan para muling buksan ang kaso ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang autopsy report mula 10 taon na ang nakalilipas ay napatunayang may mga bakas ng arsenic sa katawan nito, ang sangkap na nasa loob ng asul na vial. Sa loob ng selda, si Aling Carmen ay hindi na mukhang ang mapagmataas na inang laging naguutos. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay tila nawala na ang kislap ng buhay. Nang dalawin siya ni Selena sa huling pagkakataon kasama si Gabriel, walang salitang namutawi sa mga labi ng matanda. Tanging isang malamig na titig na puno ng puot ang isinukli nito. "Hindi mo ako mapapatawad, Selena," sabi ni Aling Carmen sa likod ng rehas. "Dahil sa bawat salaping meron ka, makikita mo ang mukha ko. Hinding-hindi ka makakalimot." "Mali ka, ma," sagot ni Selena ng may kapanatagan. "Makakalimot ako. Hindi dahil sa gusto ko, kundi dahil kailangan kong mabuhay para sa sarili ko. At ang bawat sentimong meron ako ngayon ay gagamitin ko para bumuo, hindi para manira, gaya ng ginawa mo." Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, si Isabel ay nanatili sa ospital. Dahil sa lason at sa matinding stress, nawala ang bata sa kanyang sinapupunan. Isang malungkot na bunga ng sarili nilang mga desisyon. Si Marco naman ay nahaharap sa mahabang taon sa kulungan dahil sa arson at fraud. Ang pangarap nilang mag-Canada ay naging isang madilim na selda. Nang matapos ang lahat ng legal na proseso, inalalayan ni Gabriel si Selena palabas ng korte. Ang sikat ng araw ay tila isang gintong basbas sa kanilang mga balikat. "Ano na ang plano mo ngayon, Selena?" tanong ni Gabriel. Habang naglalakad sila patungo sa kanyang sasakyan, tumingin si Selena sa malayo, sa abot-tanaw kung saan ang mga gusali ay tila nagniningning. "Gusto kong bumalik sa Bulacan, Gabriel. Gusto kong ayusin ang bahay ni Papa. Gusto kong gawin itong isang lugar kung saan ang mga taong tulad ko, mga taong nakaranas ng pang-aabuso sa sariling pamilya, ay makakahanap ng matutuluyan at pag-asa." Huminto si Gabriel sa paglalakad at hinarap si Selena. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng paghanga. "Maari ba akong sumama? Hindi bilang abogado mo, kundi bilang isang taong gustong makasama ka sa pagbuo ng pangarap na yon?" Isang tunay at matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Selena. Ang unang nangiti na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso pagkatapos ng mahabang panahon. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Gabriel at hinawakan ito ng mahigpit. "Inaasahan ko yan, Gabriel," sagot niya. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa semento ay tila isang bagong kanta ng kalayaan. Ang bawat pahina ng sakit ay tuluyan ng naisara. At ang panibagong kabanata ng buhay ni Selena ay nagsisimula na. Isang kabanata kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang utang, kundi isang regalong malaya niyang ibinibigay at tinatanggap. Ang mga alaala ng nakaraan ay mananatili, ngunit hindi na bilang isang tanikala, kundi bilang isang paalala na ang isang babaeng marunong lumaban at magmahal sa sarili ay kailanman hindi mabibigo. Lumipas ang 1 taon na tila isang dahan-dahang pag-ikot ng mga pahina ng isang luma ngunit mahalagang aklat. Ang dating maalikabok at madilim na bahay sa Bulacan ay hindi na isang monumento ng mga lihim at pait. Ngayon, ang mga dingding nito ay pinintahan ng kulay gatas at asul, habang ang mga bintana ay laging bukas upang papasukin ang sariwang hangin at ang awit ng mga ibon sa madaling araw. Nakatayo si Selena sa gitna ng kanyang hardin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nagbubungkal ng lupa
Sa paligid ng mga namumukadkad na rosas, ang kanyang mga daliri ay wala na ang mga sugat mula sa pagmamadali at pagpapakapagod para sa ibang tao. Ang mga ito ay naging mga kamay ng isang manlilikha, mga kamay na nagtatanim ng buhay sa halip na nagbabayad ng mga utang na hindi naman sa kanya. Isang linggo na ang nakalilipas nang huling magpadala si Selena ng mga gamot at ilang pirasong damit para kay Aling Carmen sa loob ng piitan. Hindi siya pumasok sa loob upang bumisita. Nanatili lamang siya sa labas ng gate, tinititigan ang matataas na pader habang dinarama ang bigat ng kanyang desisyon. Nang tanungin siya ni Gabriel kung napatawad na ba niya ang kanyang ina, ngumiti lamang si Selena nang may malalim na kapanatagan. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad na niya si Aling Carmen, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ang kanyang puso ay masyadong mahalaga upang punuin ng puot habang buhay. Ang pagpapatawad ay ang huling pako na nagpalaya sa kanya mula sa krus ng nakaraan. Pinatawad niya ang kanyang ina upang tuluyan na itong mawalan ng kapangyarihan sa kanyang mga panaginip. Dahan-dahang lumapit si Gabriel mula sa likuran. Ang kanyang mga hakbang sa damuhan ay tila isang marahang himig na nagpapangiti kay Selena bago pa man niya ito lumingon-yunin. Inilapag ni Gabriel ang isang tasa ng mainit na tsaa sa maliit na mesa sa tabi ni Selena. Walang salitang binigkas ang lalaki. Sa halip ay dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Selena. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang pangako ng seguridad na matagal nang hinahanap ni Selena. Sa nakalipas na 12 buwan, naging saksi si Gabriel sa bawat iyak at bawat muling pagtayo ni Selena. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi nagsimula sa isang mabilis na apoy. Ito ay tila isang baga na dahan-dahang naging maliwanag na liwanag. Respeto, pasensya, at isang uri ng pag-aaruga na hindi humihingi ng kapalit. Ang ganda ng mga rosas mo ngayon, Selena. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Gaya ng buhay, Gabriel. Sagot ni Selena habang tumatayo at pinapagpag ang dumi sa kanyang damit. Kailangan munang tabas ang mga tinik at linisin ang mga tuyong dahon bago lumabas ang tunay na ganda. Tumingin si Selena sa malayo, sa abot tanaw kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ube at ginto sa langit. Naalala niya ang bawat gabi ng pagtitiis sa ibang bansa, ang bawat sampal ng katotohanan sa simbahan, at ang bawat luhang ibinuhos niya sa basement. Ang lahat ng yon ay naging bahagi ng kanyang pundasyon. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ni Selena ay ang katotohanan na ang utang na loob ay hindi dapat maging isang tanikala na sumasakal sa ating pagkatao. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi dapat katumbas ng pagpapakamatay ng sariling pangarap. Ang tunay na dangal ay hindi nahanap sa pagiging martir para sa mga taong hindi marunong magpahalaga, kundi sa pagtayo ng tuwid at pagtatakda ng hangganan para sa sariling kapayapaan. Sa huling sandali ng dapit hapon, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Selena at dahan-dahan itong inilapit sa kanyang mga labi. Ang halik na yon ay tila isang selyo ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan si Selena ay hindi na isang provider, hindi na isang biktima, kundi isang babaeng malayang nagmamahal at tunay na minamahal. Ang hangin ay umihip ng marahan, tila isang mahabagin na bulong na nagsasabing, "Tapos na ang bagyo, Selena. Malaya ka na." Nakangiting sumandal si Selena sa balikat ni Gabriel habang pinapanood ang pagdating ng mga unang bituin. Ang kanyang puso ay wala ng pait, wala ng takot. Tanging ang matamis na lasa ng kalayaan at ang mainit na pangako ng bukas ang natitira sa kanyang kaluluwa.